Okay, good morning. Salamat sa inyong panonood sa aking channel. So, ngayon ipapatuloy ko yung aking pag-create ng isang mobile app, which is yung parcel delivery app natin. Bali, ang gagawin natin ngayon is bibigyan ko muna kayo ng pinaka-overview ng gagawing project, which is Draw.io. Create lang ako ng Draw.io. Okay. So, okay. So, ang mangyayari ngayon dito is ang gagawa ko ng tatlong klaseng app, which is yung ating admin web app, which is gawa din ito sa Flutter. Then, magkakaroon din tayo ng user app natin para sa ating client. Then, magkakaroon din tayo ng driver app. Okay? So, ang magiging database natin, gaya ng sabi ko, is magiging Firebase real-time database. Okay? So, ito yung magiging format natin. So, meron tayong web app gawa sa Flutter, user app gawa sa Flutter, then yung driver gawa sa Flutter, then ang Firebase yung ating SQL. So, yun. Bali, ang mangyayari is si user app is magbubook siya ng papadala niya, which is magkakaroon tayo ng delivery kung saan pick up point at destination point. Then, pimili siya kung anong klaseng parcel yung kanya ipapadala. Then, mangyayari dito is ibubook niya yun, which is gamit din tayo ng Google Map para may book niya, kung may pinpoint niya kung saan yung ating mga pick up points and destinations. So, first of all, ang gagawin natin ngayon is yung ating structure muna ng ating file natin. So, create tayo ng ating file. So, Flutter, create user. Okay. So, cd user tayo, then code. Then, ito yung ating mga file sa ating app. Then, ang gagawin natin dito is mag-create tayo ng ating file structure. So, anong gagamitin natin? Kaya sabi ko is gagamitin natin is block pattern. So, sa block pattern, ano-ano ba yung mga file na meron sa block pattern? Una dito ay meron tayong data. Then, same time, meron tayong domain. Then, also meron tayong presentations. Actually, application na lang din tawag ko dito. Okay? So, tatlo yung pinaka-main data natin. So, sa applications, ano ba ito? At ano ba yung block pattern na tinatawag? So, bibigyan ko kayo ng overview kung ano ibig sabihin ng ito yung block pattern. So, based dito sa ating Stack Overflow na image na to, itong block pattern ay may tatlong file layer. Meron tayo presentation, domain, and data. So, ano ba yung meron dito sa may presentation? Presentation is nandito nakalagay yung ating mga UI. So, may mga widgets tayo. Alam naman natin si Flutter is nested of widgets siya. Puro widgets ang laman ng Flutter natin. So, meron tayong UI, which is nakalagay natin sa presentation natin. Then, meron tayong block, which is block ang gamitin natin state management. Kaya, nandito siya sa presentation. Then, so, yung block, kung sa ibang mga programming language, ito yung tinatawag natin controller. So, ayan siya. So, nandiyan yung block natin.
Then also sa domain natin, so laging isipin yung presentation natin, first layer natin is for UI lang yan. So ang mag-hold lang ng logic natin dito is yung ating block, yung state management natin. And after that, yung domain natin, which is ano ba yung meron sa domain. From dito sa ating image na nakikita nyo, meron tayong mga use cases, entities, and repositories. Tandaan natin, yung mga use cases na to, ito yung mga actions na ginagawa na, actions na, or functionality ng ating app. Ayan siya. So, mangyayari, yung sa domain natin, ito yung pinaka-business logic kung ano yung ng ating app natin. So, kasi maganda sa block pattern kasi sinihiwalay niya yung business logic doon sa mismong app. So, mas maganda siya kasi ginagamit siya, mas madali siyang i-debug. At it's the same, mas madali siyang i-test. Like, kung mag-widget testing tayo, mag-unit testing tayo, mas madali siya i-test compare mo kung pagsasama mo yung mga logic sa isang class. Like kung nilagay mo yung lahat ng mga logic mo dito sa ating UI, nahihirapan tayo i-test ito. So magkakaroon ka pa ng maraming refactoring para mangyari yon. So kaya mas maganda itong block pattern mas sa una pa lang is talagang nakapokus na sa magandang code structure or clean code natin. Okay? So meron tayong entities, malalaman din yan kung ano yung magiging itsura ng mga entities na yan at para saan ba yan at mga ibang mga functionality nito once na nag-continue tayo sa ating project. Then sa data naman dito yung ating data natawag na data infrastructure. So dito natin nakalagay kung saan natin kukunin yung mga data natin. Kung dito sa example ito sa remote data source natin, maaring ang remote data source ibig sabihin outside sa premises natin or outside sa device natin. Tulad dito yung mga kunwari, mayroon kang SQL na data outside sa cloud, naka-store. For example, nakalaro yung backend natin sa remote data source yun, yung server natin. At the same time, gagamitin natin na Firebase na serverless natin, which is nasa cloud yan. So, naka-remote data source din yan. Then, yung tinatawag naman dito na local data source is, if ito lang naman is nakasave sa ating phone. So, hindi natin ito i-implement. Maybe later on sa mga last pwede natin i-implement yung local, but focus muna tayo dito sa may remote source. Okay? So, yan. Ano ba pinakamaganda rin? Bakit ganito yung tingin ko na structure na maganda, napili kong structure na maganda? Kasi nga, in case naman na may gusto kong baguhin sa UI mo, hindi mo na kailangan baguhin yung pinaka-business logic mo. Kung baguhin mo yung mga presentation, mga designs mo, walang problema. Hindi mo kailangan galawin ito kasi same lang naman ang logic eh. So, then kung may babaguhin ka ng vice versa, kung babaguhin ka din sa business logic mo, ka ng sample is nagbago ka ng computations. So domain lang yung kailangan mong palitan. Hindi mo na kailangan palitan yung UI. Okay? So, mas madali siyang i-troubleshoot. Then, at the same time, yung data natin, kung for example, is may UI ka, may business logic ka, gusto mo parehong business logic naman, parehong UI lang kailangan mo. Tapos, kung gusto mo lang is mag-migrate sa ibang server, so, napakadali. Kailangan mo lang mag-change ng iyong data source. Di ba? Kaya napaka ganda kung meron tayong clean na architectures. Okay? So, mapag-aaralan natin yan while continuing sa ating paggawa ng ating project. Okay?